Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan po natin ang pagkakaroon po o pagsisimula na po ng exercise, joint exercise po ng US military at ng Philippine Air Force, no? At ito po ay makikita po natin na nagsimula na at ito po mangyayari, magaganap sa loob ng ilang mga araw. At napakahalaga po nito sa ating militar ng Pilipinas. Sabi nga po ay kung di po ako nagkakamali ay mahigit sa 2,000 Philippine Air Force personnel ang makakalahok po dito sa exercise po na ito. At gagamitin po nila dito kasama po, kung di po ako nagkakamali, yung F-50 at ito pong F-35 fighter aircraft ng US, which is isa sa pinaka-moderno at makabagong aircraft po sa buong mundo, no? Tignan po ninyo yan, i-search po ninyo para mas sure po yung ating info. Pero napakahalaga po dahil ito pong training po na ito, hindi naman po ito patungkol sa opensiba. Hindi ito patungkol sa pag-atake sa anumang bansa na gaya ng mga banta po na makikita po natin na nanggagaling po sa labas po ng ating bansa katulad po ng China. Nandiyan po yung kanilang pagdomina sa ating teritoryo, sa teritoryo po ng Pilipinas. Ito po ay depensa po natin patungkol po sa pagdepensa. At napakalaking tulong po sa militar po ng ating bansa. Napakarami po ng makakalahok po dito at isa po itong positibong bagay, especially sa militar po natin. Mahigit 2,000 no, ng mga sundalo ang magiging parte po nito. At ito pong pagsasanay na ito ay tiyak po na magiging kagamit-gamit sa pagmamaniobra sa kalangitan sa himpapawid po natin. Kasi 'di ba, alam naman po natin na matindi ang pagse-surveillance po ng China sa ating bansa. Actually, 'di ba? Dito po sa loob ng ating bansa ay may mga nahuhuli na mga illegal na nag-surveillance sa ating bansa, mga incheck-checkwa po, no? Hindi naman lahat ng incheck nais yung kaguluhan no, nung kasamaan na pero 'di ba, alam po natin na komunistang bansa ito, ang kanilang mga tao, ang mga mamamayan nila sa China ay under ng influence ng komunista. Ito pong dragong komunista na suportado po ng makikita po natin na nakilala po yung mga Duterte sa pagiging kaibigan ng komunistang bansa. Kaya marami po ang hindi natin masisisi na nagagalit po sa ating dating Pangulo at sa mga kaalyado po nito. Dahil kung babalikan po natin, no, kung di natin nalilimutan ba natin yung sinabi ni Marcoleta na walang WPS, di ba? Ito po yun. Ito na po yun. Ito po yung makikita po natin sa ating gobyerno na pinagsisikapan na ipagtanggol, bantayan ang ating soberanya sa ating bansa o ng ating bansa, no? Makikita na hindi tayo para sa ikagugulo kundi para sa kaayusan na ang bawat bansa ay kailangan protektahan ng kanilang sariling gobyerno. Ng kanilang sariling gobyerno ang bansa nito, ang mga teritoryo po nito. Sabi nga po sa international law ay may 200 nautical mile na exclusive economic zone ang bawat bansa, 'di ba? Hindi po ako nagkakamali, pero iyan po ay pinapasok po ng China na tila sila na po yung nagmo-monitor, sila po yung kailangan mong parang pagpapaalaman mo na. No, correct me if I'm wrong, pero yan po ang mga makikita po natin sa mga balita, especially sa pambubuli nila sa mga kababayan po natin. Ang nais po ng ating gobyerno ay mawala yung ganun. Magkaroon po ng kalayaan yung ating, especially mga kamabayan natin na yung po ang kinabubuhay. Magkaroon din po ang ating bansa ng kakayahan na gamitin ang likas na yaman nito. At number 1 na po yung protektahan ang ating seguridad dahil hindi naman
dapat magiging ganoon na malayang makakapasok labas ang mga tagalabas sa ating bansa. Otherwise, kung hayaan po yun, magiging magulo na po yung ating gobyerno, ang ating bansa. Hindi magiging matino, hindi magiging maayos kasi papasukin na po tayo ng kung ano-ano. Kumbaga sa virus, yung computer mo, pinasok ng mga organismo na hindi naman organismo, no, kundi digitally na kompromiso ka na. Hindi dapat mangyari sa atin yung pagkompromiso ng mga incheck at ng iba pang mga national, hindi lang naman China, no? Iba-ibang bansa. Hindi dapat mapasok tayo gaya ng Pogo, di ba? Sumisira sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan, sa ating bansa. Sabi nga po ay merong isang kasabihan na kung gusto mong mawasak ang isang bansa, 'di ba? Lagyan mo 'yan ng sugalan, lagyan mo ng pornografiya, ng kung ano namang mga bisyo, masisira yung bansa. Kung alam niyo, comment down below. And anyway, bago po tayo magtapos, ay bukod po dito sa F-35 at iba pang kasama na mga aircraft po nito na tulad ng F-50 kung di ako nagkakamali, itong mga training po na ito ay umpisa pa lamang sapagkat marami pa po. Sabi nga po ay meron pa pong paparating na tinatawag po na Abukuma class destroyer ng Japan. At ito po hindi basta-basta kasi inisip ng iba ay luma na o ano man. Pero sabi nga nila kung ano yung pangailangan necessary. Ito po'y padala ng Japan at hindi lamang isang peraso kundi hindi po ako nagkakamali ay 6 na peraso ng destroyer which is dinisenyo para magpabagsak maging ng mga submarine. Pag sinabi pong submarine, ito po yung napakatibay po niyan na pumapasok sa karagatan ng mga bansa at may kakayanan din pong puminsala. Meron pong torpedo kung nagkakamali, no? Pero anyway, iyan po ay magkakaroon din po yan ng katulad po niyan. Abukama class destroyer ang ating bansa na ipapadala mula Japan para protektahan ang ating bansa, ang ating maritime domain. Ngayon, matunog po itong mga usapin po na ito, especially itong Japan sa pagtulong din po sa atin, hindi lamang po ng Amerika, to counter, sabi nga po, upang kontrahin o i-counter yung pagpapalawig ng China, expansion. 'Di ba? Kasi pagpapalawig niya, pagpapalaki na ng kanilang nasasakupan po 'yan. Malinaw po na iyan ang ginagawa ng China sa ating teritoryo. 'Di ba? Magbasa po tayo, mag-search po tayo. Kaya mahalaga po yung maipag-pray po natin ang ating bansa na hindi po maging magulo, maging maayos at ang ating bansa ay hindi maging magulo ang gobyerno, no? Maging maayos, maging sa mga politika, dapat hindi mawawala yung katuwiran katarungan sapagkat yung gobyerno ay tatag din po yan ng Diyos at hindi po dapat napapasukan ng pagkakaroon ng pagkakahidwa-hidwa, no? Pagkakahiwa-hiwalay. Dapat nga kung tutusin, iisa lahat talaga eh. Kaya hindi maiwasan, meron pong mga nag-iidolo ng kanilang mga politiko. Napaka mali po nun. Sapagkat pag iniidolo mo yung politiko, kahit ano na pong gawin yan, ay susuportahan mo. Tayo po ay dapat neutral. At ang pipiliin lang po natin ay suportahan yung tama at pag mali ay tutulan. Ikaw, ano masasabi mo sa video na to? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.